Magandang araw, oras, kung saan man kayo, mga aking kababayan sa buong mundo. Ito naman ay Tagalog kong gawin ngayon. I-try ko na maintindihan yung aking Tagalog, no? Kasi Ilocanong inano ko, nire-record ko, no? So anyway, itong ating topic sa ngayon, ito si Ate Ana nyo sa Dagad Culture. Kami tumutulong sa mga sa mga researchers para ipaalam sa ating buong lipunan, buong mundo ang katotohanan na wala kaming ipaglilihim. Kaya ito ngayon kakapsat, ito ngayon mga kababayan ko, ayun, may halo-halong Ilocano to ah. Ang pag-usapan natin sa ngayon ay ang totoong birthday o panganak ng anak ng ating ama, aba, anak niya ay Yehusha. And kung hindi niyo pa ito narinig sa Tagalog, may the God's Name series sa English kung ano man ang totoong pangalan. Kasi nasa alpabetiko natin yun eh. Aba kada o Aba is ama, ang pangalan is Yahuwah, anak is Yehusha. Aba, hindi ba yung huli is Iya? Yehusha. Kaya yun mga kapatid ko. So ngayon ang ating sa ngayon, ang ating palaging sinasabi sa Dagad Culture ay 1 Thessalonian. Anong sinasabi natin sa 1 Thessalonian 5:21? Na kailangan natin tignan ang mga mabubuting um, salita nito. Subukin nyo ang mga magagandang salita, kumbaga magagandang at ingatan natin mabuti. 'Di ba? Yung mga magandang salita niya, magandang gawain na dapat natin gawin na pagkaintindi natin. No? Usigen in Ilocano. Kumbaga tingnan natin mabuti. No? So ngayon, ang ang isang natin ay sa Mark 7:9. Sa Mark 7:9 na dapat natin anong sinabi sa pagbasa niyo ng Mark 7:9. Totoong itinakwil natin ang salita ng Aba Yehovah. At ating lang ang sinusunod natin. Ating pagkaintindi lamang. Kumbaga, yun ang pagkaintindi natin na nalaman natin sa mga ating mga ninuno, mga tatay, mga lolo't lolo noon. Iyan na ang ginagawa natin sa ngayon, di ba? Hindi naman tayo nagbabasa. Kaya paano natin malalaman ang katotohanan? Kaya nga pati ako, wag niyo akong paniwalaan. Magbasa po tayo kapatid kasi nandito lahat. Nandito lahat. Kaya iyan, ang natin. Dapat natin malaman lahat kasi itong huling araw na ay Anong sabi sa Daniel 12? Daniel 12 verse 4. Sa huling araw na yan, Daniel, na malalaman ang mga yan. Kaya ito ngayon, gusto nating malaman ang katotohanan, di ba? Na, ay nalaman natin, ang Pilipinas pala ay ang totoong tao na pinili na nangangalang Israel na tao sa Biblia. Hindi natin alam yun. Kaya ngayon, alam na natin. Pero yung Israel naman na nasyon, iba yun. Yung Israel na nasyon yun na pinuntahan ng ating mga ninuno noong unang panahon na lumabas sila sa Egypto. Pagbasahin nyo ang Exodus 12 to hanggang 16. Malalaman natin ang ating mga ninuno ay nakaano sila doon. Nagsilbi sila doon ng 400 years. At inilabas muli ng ating Aba, Yahuwah, kasi narinig niya ang kanilang mga iyak na nahirapan na sila. Kaya yan, nilabas. So ngayon, ang ginawa doon sa Psalm 114, 1 and 2, ginawa silang mga santuaryo. Kaya tayo ngayon yun, mga anak na santuaryo. Kaya tumulong na kayo mga kapatid. Kasi yan ang ginawa ng ating Aba Yehovah sa atin. Ginawa tayong santuaryo niya. Hindi tayo nakaupo sa simbahan. Ang simbahan natin ito. Langit, nanda naman Panginoon, di ba? Kaya nga sabi niya tumingala kayo sa langit, itaas ang kamay. Ganun pala tayo Ganun pala tayo manalangin. Tumingala sa langit, itaas ang kamay. Di ba mali na naman yun ang tinuro sa atin, nakaganon na. Kaya wala, mga kapatid ko, talagang tayo. Okay.
Okay, basahin natin ang Tagalog itong inano ko sa ano lang, sa site lang. Luke. Luke 1 verses 26. Ang ating pagkalaman sa sa buwan ng tunay na yanak ng anak Yahusha, no? Okay. Luke 1 verse 26. Nang ika-anim na buwan, ngay sinugo ng Aba Yehuwa ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea ngalay na Nazareth, yung lugar na yon. Number 27, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. Number 28, Luke 1:28. At pumasok siya sa kinaroonan niya at sinabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal ang Panginoon Aba Yehowa ay sumasa iyo. Sabi niya dito, number 29, Luke 1:29. Datapwat siya'y totoong naguliminahanan sa sabing ito. Nabigla siya. At iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. Ano ba yung ibig sabihin itong sinasabi itong taong to? Di ba? Kasi si Gabriel pala ang ating anghel dito sa Pilipinas. May nakatadang natin sa atin na ang ating anghel si Gabriel. Ngayon, eto. Number 29 na ba ako? Okay. Datapwat siya'y totoong, naguluminahan sa isang ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. Number 30. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Aba Yehowa. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo na ang kanyang pangalang Yahusha. Tandaan natin, wala tayong letter J sa ating abakada. Sa ating Philippine alphabet, wala pong letter J. Pag hindi nyo pa yun hindi ko pa ni Tagalog. Pero may English tayo na the name of God series ba yon? Teka, titingnan ko nga. Ito ba yon? Ayan. The name of God series sa English. Ayan. Tingnan natin kapatid. Kakabsat. Ang Ilocano. Okay. Number 32. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Aba Yehowa ang luklukan ni David na kanyang ama. Number 33. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob, o angkan na tayo ni Jacob itong panahon na to, magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. O siya lang hari natin wala nang iba. Wala nang iba, siya lang. Okay? Number 34. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Kasi virgin nga siya, di ba? Number 35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Aba Yehowa. Number 36. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Di ba baog ang tawag natin pag hindi magkakaanak? Ito, isipin natin yung ika-6 na buwan. Okay, mga kapatid,
Ang sinusunod kasi na natin ngayon ay Gregorian calendar. Pagan calendar po ang sinusunod na natin sa ngayon. Pero pag sunod natin ang Hebrew calendar, Sadok calendar ang isang tawag nila na close dito sa Biblia, ang totoong natin, kumbaga ang unang buwan natin sa Hebrew calendar ay between March 15 to April 15. April 15, April, May, June, July, August, September. 6 na buwan na siya, Elizabeth. 6 na buwan na siya. Tandaan natin yon. Kasi doon, yung anghel nagpakita kay Maria. Kaya 6 na buwan na siya noon. September na. Number 30. Okay, sa number 37, sapagkat walang salitang mula sa Aba Yahweh na di may kapangyarihan. Number 38. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoong Aba Yahweh. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan siya ng anghel. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Maria at nagmamadaling sa lupaing naburo sa isang bayan ng Judea. Number 40. At pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. Gusto kong before natin mga kapatid, before natin i-continue ito, babalik tayo sa sa una. Look first. Luke 1 verses 5 para maintindihan natin, ha. Okay. Luke 1 verse 5. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias sa pulutong ni Abayas, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay ay Elizabeth. Si Elizabeth, anak ni Aaron, ha. Si Zacarias, inasawa niya si Elizabeth. Yan. Para maano natin. Number 6. Luke 1:6. At sila'y kapwat matuwid sa harap ng Aba Yahweh. Matuwid. Ano sila? Mabubuting tao. Na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos lahat mga utos at mga palatuntunan ng Panginoong Aba Yahweh. Lahat ginagawa nila ang mga utos. Itong Biblia, ginagawa nila lahat ang utos ng Aba Yahweh. Ayan, hindi natin ginawa yan. Kaya ito ngayon, gagawin na natin sa huling araw na. Yan ang ating yan ang ating dusa sa huling araw. Kaya gawin na natin. Okay. Number 7, Luke 1:7. At wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth. At sila'y kapwa may pataw ng maraming taon. Matanda na sila no? Matanda na sila, baog, walang anak. Number 8. Nangyari nga na samantalang ginaganap niya ang pagka-saserdote sa harapan ng Aba Yahweh ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong. Number 9. Alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagka-saserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Aba Yahweh at magsunog ng kamanyan. Napag-usapan na natin mga yan, kakapatid, ha? Mga kamanyan na yan. Ano yon? Insenso. Nagsusunog ba kayo pag nanalangin kayo ng umaga at gabi? Ayan ang inano nila. Sinusunog. Gustong-gusto ng ating Aba Yahweh yun na inaamoy. Okay? Number 10. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamanyan. Yun nga, nanalangin ng mga tao, no? Okay. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Aba Yahweh na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamanyan. Kasi nagsusunog sila, di ba? At
Naguluminanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. Sino ba naman hindi matatakot, di ba? O, nakita niya doon. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan, si John, ang kanyang pangalan." Number 14. At magkakaroon ka ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya. Number 15. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Aba Yahuwa at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupospos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Okay. At marami sa mga anak ni Israel, sino naman ang Israel na sinasabi natin ito? Diba si Jacob? Pag hindi pa kayo nagbasa, mga kapatid, Genesis 32, na pangalanan na si Jacob ng ating ama na Israel. Genesis 35, ayon, nakipaglaban siya sa isang anghel. Sinabi doon, I think, if I'm not mistaken, Genesis 35 verse 8 or 9 ata yun. Basa-basahin nyo yun. Kung bakit, ano ba itong Israel na tinatawag nila? Ano ba yun? Hindi natin alam. Pero, pag-explain ko, ang Israel na pangalan sa Biblia, mga tao na sinasabi dito na anak ni Jacob ay mga roots na natin, ugat na natin na Pilipino. Okay? Ngayon, ang Israel naman na nasyon doon sa Israel ay naibutos yon sa buong mundo noong 1948 at ang Pilipinas ang huling nagbutos na maging Israel na nasyon yon. Kaya hindi tayo maligaw. Hindi tayo maligaw doon kasi ito na yung explanation natin. Nakikita na natin. Okay? Kaya minsan nakakalito nga, ano ba yung Israel? Ano ba yung tao ba yun? O lugar? Kasi lugar naman ang alam natin. Ano ba yung lugar na? Tapos binabasa ko itong Biblia. Israel na tao, sino bang mga to? Yan. Kaya yun ang explanation, mga kapatid. Ang mga Israel na tao na tinatawag dito sa Biblia ay mga anak na ni Jacob na ating ugat na yon. Kaya nga dito, pili, chosen, Pinas. Okay. At marami sa mga anak ni Israel, yon, Jacob, sa ating ugat yon, papagbabaliking loob niya sa Panginoon o Aba Yahuwa, ang kanilang Diyos. Anong pagkaintindi natin, mga kapatid? Marami mga tao na anak ni Jacob na babalik mulit. Yan ang pagkaintindi ko sa Tagalog na to. Kaya tulungan niyo ako. Magbasa kayo, tulungan niyo ako. At least sinasabi ko na kung saan niyo babasahin mga to, mga kapatid ko. Parang awan niyo na. Okay. Number 17, kung gusto niyo tawagin hanggang ano yon, kung gusto niyo basahin hanggang maano yon, mga kapatid, maganda yon, no? Okay, nabasa na natin ng Luke 26 to hanggang taas, tapos bumalik tayo sa Luke 1, 5 to pataas, and then, ano tayo? Talon-talon tayo, o diretso na lang, para maano natin. Number 18, at sinabi ni Zacarias sa anghel, sa ano, malalaman ko ito, sapagkat ako ay matanda na, at ang aking asawa ay may pataw ng maraming taon. Number 19, at pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, ako'y si Gabriel, siya yung ating anghel sa Pilipinas, anghel of the east sa silangan, na nananayo sa harapan ng Aba Yahuwa, at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. Okay. At narito, napipipi ka at
hindi ka makapangusap hanggang sa araw na mangyari na bagay na ito sapagkat hindi ka sumampalataya sa aking mga salita. Hindi naniwala. Wala siyang faith, no? Na magaganap sa kanilang kapanahunan. Kaya naging pipi. Naging pipi siya hanggang tignan natin kung kailan siya magsasalita ulit. Number 21, at hinihintay ng bayan si Zacarias at nilala sila sa kanyang pagluluwat sa loob ng templo kasi andun na siya. Hindi na siya lumalabas, ang tagal na niya, no? Number 22, at nang lumabas siya, ay hindi siya makapagsalita sa kanila at hininagap nila na siya'y nakakita ng isang pagitain sa templo. Alam na nila, may nakita siya sa loob. At siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamagitan ng mga hudyat at nanatiling pipi. Nag-ano na siya, line language na siguro. Oy. Okay, number 23. I'm sorry, sign language pa yung sinabi ko. At nangyari na nang maganap na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kanyang bahay. At pagkatapos ng mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. Okay. At siya'y lumigpit sa 5 buwan na nagsasabi. Ganito ang ginawa ng Panginoong Aba Yahuwah sa akin sa mga araw na ako'y tignan niya upang alisin ang aking pagkaduwahagi sa gitna ng mga tao. Okay, 5 months na siya. Buntis si Elizabeth doon. No? So, lampasan natin lahat yan. Kung gusto niyo ulit-ulitin para basahin mga kapatid, basahin natin para maintindihan natin. No? Okay. Ipagpatuloy natin sa 30, saan ba tayo nag-ano kanina? Ito, number 39. Nang araw na ito'y nagtindig si Maria at nagmadaling napasa lupaing na burol sa isang bayan ng Juda. Luke pa rin ito, ha, mga kapatid. Luke 1 pa rin ito. Okay. Luke 1 verse 40 na tayo. At pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, si Maria ang bumati kay Elizabeth dito, At nangyari, narinig ni Elizabeth ang bati ni Maria ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. Yung tiyan niya, yung bata sa loob, kasi 6 months na siya. Nasayahan. Kumbaga, nagkalikot-likot na masayahan sa loob. Masaya siya sa loob. Number 42. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Ito yung sinabi ni Elizabeth kay Maria. 6 months, 6 months na buntis na doon si Elizabeth. Ngayon, nabuntis na siya doon. Pinagpala ang bunga ang iyong tiyan, sinabi na doon. Kaya doon natin malalaman, mga kapatid, kung kailan talaga ang ating anak ng ating Aba Yahuwah, kung kailan ipinanganak. Anuhin na natin mamaya na naman yon. Number 43. At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon, Aba Yahuwah, ay pumarito sa akin. Sinabi ni Elizabeth yun. Sa number 44, sapagkat ganito, pagdating sa aking mga pakinig ng tinig ng inyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol ang aking tiyan. Di ba yung buntis ni Elizabeth si John yon? Nabasa na natin yon. Sinabi ng anghel kung ano yung pangalan sa kanya. Number 45, at mapalad ang babaeng sumampalataya sapagkat matutupad ang mga bagay na sa kanya'y sinabi ng Aba Yahuwah.
At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Aba Yahuwah. Number 47, at nagalak ang aking espiritu sa Aba Yahuwah na aking tagapagligtas. Okay? Number 48, sapagkat nilanggap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng liling lahi. Sorry mga kapatid. Number 49, sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay at banal ng kanyang pangalan. At ang kanyang awa ay sa mga lahi-lahi. Ang mga awa niya ay mga lahing-lahi. Sa nagatatakot sa kanya. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Luke 1:50 ito Ang mga lahing takot sa ating Aba Yahuwah, anak niya Yehusha. Ang ibig sabihin na kung takot, siya lang ang kinakatakutan natin, wala na pong iba. Hindi tayo natatakot sa mga tao. Siya lang kinakatakutan natin. Bakit kanyo? Siya ang nakakapagbawi ng buhay at kaluluwa. Diba? Siya nagbigay ng buhay natin. Kaya siya lang ating kinakatakutan. Kung takot tayo sa Kanya, anong ibig sabihin nun? Lahat na sinasabihin niya sa atin, ng mga nasantong biling niya ay gagawin po natin mga kapatid. Yan ang hindi natin ginawa kasi. Kaya yun. Ito ngayon ang nangyari sa buhay natin na mahirap. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Mahirap. Diba? Napakahirap ang buhay natin. Kaya alamin natin yan kung bakit. Yun nga, hindi natin nga ginampanan lahat mga bilin sa atin. Okay? Okay. Number 51, siya'y nagpakita ng lakas ng kanyang bisig. Isinambulat niya ang mga palalo sa pagunam-gunam ng kanilang puso. Number 52, ibinaba niya ang mga prinsipe sa mga luklukan nila at itinaas ang mga may mababang kalagayan. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang anak ay pumarito ulit para mga gaya nating hindi mayaman, walang-wala, pumarito at iangat ulit nila. Ingat ulit muli tayo ng anak na babalik. Na tayo na lang ang inaantay niya na babalik sa kanya sa sinabing Isaiah 30 verse 18. Tayo na lang ang inaantay mga kapatid. Kaya bumalik na po tayo. Magsisina tayo sa lahat. Ipaubayan natin lahat sa kanya ang ating buhay. Wala tayong ibang kinakatakutan. Mga narinig natin yan, anong sinabi? Huwag kayong matakot kung ano yan na narinig nyo. Mga war, no? Kung ano-ano mga nangyari sa buong mundo. Anong sinabi niya doon? Huwag kayong matakot. Dapat lumakas ang loob nyo. Kasi alam na natin mga sign na ito na parito ng anak muli sa atin na ibigay mulit ang ating bendisyon. O ibigay na itong mga bendisyon na ito noong unang pa, pero hindi naman natin pinansin. Hindi tayo nagbasa. Kaya wala, mga kapatid. Kaya naintindihan na natin ngayon. Kaya gampanan natin lahat. Lahat. Mga totoong fiesta. Hindi itong fiestang ito na December 25. Birthday ng kalaban. Anak ng kalaban. Kaya, eto ngayon, malalaman natin. Number 53. Luke 1:53. Binusog niya ang naggugutom ng mabubuting bagay at pinaalis niya ang mayayaman na walang anuman.
mga kapatid, nababasa na natin to. Kaya ang pag-asa ay darating sa ating we have to wait patiently. Mag-antay tayo. Mag-antay tayo mga kapatid. Mahirap. Kasi 'di ba sabi niya, parang ang ating ano na ngayon, ang ating buhay na ngayon ay parang nanganganak na babae. Naghihirap. Yan ang ibig sabihin. Kaya tayo'y naghihirap para nahugasan na tayo, na gawin na natin ang tama, gawin na natin ang mga sinasabi sa mga nasantuang Biblia na gawin natin na dapat. Yan. Nahugasan na tayo. Sinabi sa Daniel 12. Basahin niyo ulit yun. Okay? So, ayan, mga kapatid. Tumulong siya sa Israel, mga Pilipino, na kanyang alipin upang maalala niya ang awa. Gaya ng sinabi niya sa ating mga magulang, kay Abraham at ang kanyang binhi, magpakailanman. Diba? Promise niya naman ito sa atin. Habang buhay. Hindi lang tayo nagbasa, kaya wala. Number 56, at si Maria ay natirang kasama niya na may 3 buwan at umuwi sa kanyang bahay. Nung umuwi na siya sa bahay ni Elizabeth, 3 buwan na yung tiyan niya. Anong ibig sabihin? Bilangin natin ha, bilangin natin. Kung gusto niyong mulit, basahin mga to. Bilangin natin ha. Okay, 3 buwan na. Di ba? Inano natin yung ni Elizabeth, ang tiyan niya ay 6 na buwan na. Nanganak na sila Elizabeth after after 3 months na yon. So, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, kumbaga, yung 3 buwan niya ay sa December. 3 buwan ni Maria ay December, ha? 3. December, January, February, March, April, May, June. 9 months. Yan ang totoong birthday. Kaya pala may Philippine Independence tayo, no? Pakaysa yun, siguro. Ayan, 9 months na, mga kapatid. Nalaman na natin ang totoong birthday ng anak ng Aba Yehuwa, anak Yehusha. Ayan ang niya. Panuorin niyo mga kapatid ang when was Jesus born or Yehusha born? Ginagamit pa rin natin yung Jesus kasi marami hindi pa nakakaalam. Pero dapat na natin gamitin ang totoong pangalan. Mag-ano ako ng Tagalog nito about yung totoong pangalan para malaman natin kung bakit. Kasi sa huling araw, sa Sakaraya 14 verse 9, iisang pangalan na lang ating alam. Tapos sinabi pa doon ng Ezekiel na muli hindi natin gagamitin ang pangalan ng Diyos-Diyosan o si Baal na gamitin. Kaya wag na, kapatid. Ito na yung panahon na muli tayo'y magkakaroon ng wisdom, ng kaalaman na sinabi ni Daniel 12 na itong huling araw natin malalaman mga to. Mga kapatid ko? O sige, may 600 plus tayong videos. May 600 plus tayong videos. Ano ba ang papanoorin kong una? Okay, kung gusto yung panoorin muna, ang unang panoorin nyo ay Solomon's Gold Series. May Tagalog tayo doon. English, nag-start na ako ng Ilocano, kaya lang ito, marami pa akong tinatranslate na, hindi naman translate, inaano ko lang para maintindihan din yung mga iba. Kasi nalinlang nga tayo sa mga salita, di ba? Kaya to, hindi natin nakakaintindihan. Tower of Babel yon, nandoon yon sa Genesis 11. Bumaba sila para linlangin tayo. But anyway, eto ngayon, 600 plus ang ating mga videos, mga kapatid, sa The God Culture. Ngayon, itong when was Jesus born, andoon lahat. Basta tingnan nyo, when was Jesus born,
the God culture, yan ang ano niyo para makita nyo kasi hindi pinapakita yung mga Tagalog din. O kaya, tumingin kayo sa aking mga pinost sa aking FB, inaano ko lahat doon mga links para ma-access nyo kasi mahirap hanapin sa stream media. Ewan ko kung bakit. Tinatago pa rin siguro. Tagal na tago sa atin to eh. So, ito dapat ang malaman natin lahat at ituro natin sa lahat. Kasi ito yung dapat nating ipamana sana sa ating mga pamilya, mga anak para may buhay habang buhay. Okay. May mga libro naman tayo, mga kapatid. Ang latest na libro natin ay The Maps of Garden of Eden andito. Baso ito. Pero may na tayo, may mga libro, lahat sa ophirinstitute.com. Free lahat sa ebook mga kapatid. Free lahat. Pero kung minsan naman gusto nyong bumili, kasi ako rin yung gusto kong hinahawakan ang libro, kung may bili man lang kayo, walang bibili po sa Sabado. Sabat yun mga kapatid. Parang awan nyo na. Walang bibili. Kasi sa 10 Commandments yun. 7th day, holy day yun na isang araw lang nating na we spend time sa ating Aba Yehovah at Anak Yehusha. No? Ngayon, ang ating latest naman na libro na kalalabas lang ay The Mystery of the Three Kings. Andoon sa Biblia lahat to, mga kapatid. Andito sa Biblia. Saan ba galing? Siyempre, kung dito lahat ang land of creation, and siyempre dito, ang Garden of Eden. Dito rin ang galing yung mga kings na yun nung ipinanganak ang anak. Kasi, nasa Biblia lahat yan, mga kapatid, na alam nila na may papanganak ang anak. Kaya, nagpunta sila doon para mag-offer ng mga insenso, kamanyang, mga gold, mga ginto, mga ganyan. So, ayun kapatid. Kaya, kung wala kang ginagawa, magbasa, manood, at i-ano nyo sa mga anak nyo para itong mga knowledge na ito ay kanilang buhay. At pagmamahal nila sa ating Aba Yehovah, Anak Yehusha ay talagang intact. Intact. Kasi ang sinabi doon sa Ezekiel 22:26 tungkol sa Sabat, kaya pala hindi natin sinasamba ang ating Aba Yehovah, Anak Yehusha. Kasi hindi tinuro ng mga pare sa atin, sinabi doon. Sinabi doon na ituro eh. Hindi tinuro sa atin. Kaya ang mga simbahan yung kung may mga simbahan kayo, kami simbahan na dumediretso na kami kasi ang simbahan namin dumediretso na sa langit. Nandun naman ang ating Panginoon. Kung may mga simbahan kayo, sabihin niyo sa mga leaders niyo na ituro ang totoo sa inyo para hindi kayo para hindi kayo magkasala. Okay? I mean, andun naman lahat, kapatid. I mean, Ezekiel 44 verse 24 ata yun or 26. Andun na naman na ituro nyo, mga tao ko, ang Sabado, panggilin ng araw ng rest. Kaya, walang nagtuturo sa atin. But anyway, ito na ngayon. So, ipanalangin natin ang mga pari rin, mga simbahan ay, magigising din sila na itong sinasabi ni Daniel 12 ay dapat nang gawin at ituro lahat sa mga tao para, di ba, masayang ating Aba Yehovah. Itong mga fiestang itong ginagawa, kinapagano yan. Galit na galit sa Hosea 9 verse 1. Ay nako, galit na galit. Hindi lang yun ang scripture ang sinasabi ko. Galit na galit talaga. Kaya itong Sabat na isang sinasabi ko pa, mga kapatid, ay bakit tayo naging OFW sa buong mundo? Yan. Question natin yan. Kasi, nung lumabas tayo sa Egypto, ang ating mga ninuno, ang itinuro sa Ezekiel 20 ay Sabat. Ni hindi ginampanan. Kaya, pagbasahin niyo lahat yun, Ezekiel 20 verse 5, anong sinabi doon? Ilalagay ko kayo sa mayaman na lupa. Ano nangyari, mga kapatid? Hindi nangyari yun. Kasi hindi nila ginampanan ang Sabat. Kaya binawi ulit sa Ezekiel 20 verse 15 ata yung binawi. Kaya sila na tuntun doon sa Israel na nasyon. Ano nangyari, mga kapatid?
O sige na, napahaba na ako ng istorya at ito na naman si Ate Anyo, The God Culture. Paki-share po and subscribe. Hindi po natin subscribe tapos i-click nyo yung bell at click din all para lahat na uploads matatanggap nyo mga kapatid ko. No, eto ang The God Culture, Ate Ana nyo, nagmamahal sa inyong lahat. At kami ito nagsuserve sa ating Aba, Yahuwa, Anak Yahusha para ipaalam ito lahat. Wala nang sikreto Ito huling araw na malalaman na natin lahat. Ano? O sige. Ingat kayo lahat diyan at manalangin sa ating Aba Yahuwa na hindi kalimutan ang kanyang promise sa atin. No? Tulungan tayo at ibigay mulit ang kanyang bendisyon sa atin na mapapasa atin siya to live with us hanggang mawala lahat ang mga Diyos-Diyosan sa lupang Pilipinas. Yun ang sinabi Ezekiel 43:9. Basahin niyo yun. Mawawala lahat ang mga Diyos-Diyosan, mawawala lahat ang mga monumento ng mga ari. Ang doon sinabi, mga kapatid. Kaya dapat alisin na po natin lahat mga yan, mga kapatid. Hindi tayo masasalba sa mga relihiyon. Hindi tayo masasalba ng mga simbahan. Hindi tayo masasalba ng mga pari natin. Ang makasalba lang ay sino? Ang ating pananampalataya. Ang ating inaantay na hindi nakikita. Pero nandito ang kanyang espiritu sa atin. Okay? O sige, ingat kayong lahat. Mahal namin kayo, mahal kayo ng ating Aba Yahuwa, Anak Yahusha. Mahal niya tayong lahat. Tayo ang kanyang piniling tao niya na magsilbi lamang sa kanya at i-share sa buong mundo. Buong mundo ka ako kasi ang mga piyestang ito sa huling araw, buong mundo na mga kapatid, nandito na lahat sila para makipagpiyesta sa atin ang totoong piyesta na 7 piyesta nandoon sa Biblia. Okay? O sige. Na naman, eto na naman si ata ninyo. Madilim na, pero maliwanag pa rin sa aking likod. Okay lang. Naririnig niyo naman ang aking boses na malaki. Okay. Sige, ingat kayong lahat. Yeah, bless all.